Kaiju number 8 Chapter 2. Nagsimula ang ikalawang kabanata kung saan ay naaalala ni Ashiro Mina ang pinag-usapan nila ni Habino Kafka nung bata pa sila. Sabi ni Mina kay Kafka, di ko makita ang sarili ko na lumalaban sa kaiju na mas malaki pa sa akin. Sagot naman ni Kafka, pag yun ay nangyar, lagi lang akong nasa tabi mo para tulungan ka. Bumalik naman ang scene kung saan si Mina ay nasa bathtub at nasabi niya sa isip niya na sinungaling. May bigla namang tumawag kay Mina at nag-report na may namataang kaiju sa hospital kung saan nakakonfine si Kafka. Bigla namang nagmadali si Mina para mag-ayos at sinabing papapuntahin niya ang kanyang mga kasamahan para poksain ang kaiju. Nalipat naman ang scene kung saan si Kafka ay naguguluhan sa nangyayar. Sinabihan ni Kafka si Ichikawa na ako si Kafka, tignan mo akong mabuti, ako ito. Sagot naman ni Ichikawa kay Kafka, nakakatakot ang iyong itsura. Pinakita naman ng matanda na takot ito habang tinitignan si Kafka. Sinabi ni Ichikawa kay Kafka na ngumiti ka para di matakot ang matanda. At nung pagngiti ni Kafka, nahimete ang matanda dahil sa sobrang nakakatakot ng mukha ni Kafka nung ngumiti ito. Napahawak naman si Kafka sa pader at bigla na lang itong nawasak nung nahawakan na niya ito. Bigla naman nabigla si Kafka sa nangyar at napasabing ako ba ang may gawa noon. Bigla namang nabanggit ni Ichikawa na ang mga defense corps ay parating na at dapat na tayong umalis dito. Dahil sa itsura ni Kafka, nagdesisyon na lang sa bintana na lang dumaan para hindi lalong magkagulo ang mga tao. Nung aakmang tatalo na si Kafka, bigla namang nawasak ang bintana nung nahawakan niya ito. Bigla namang sinabihan ang mga tao na may lumabas na kaiju sa Yokohama City at pinalalahanan silang mag-evacuate na agad. Tinanong ulit ni Ichikawa si Kafka na siya talaga iyon para makasigurado. Gusto ko din itanong sa sarili ko ito kung ako pa ba ito. May lumabas na parang bulate sa bibig ni Kafka at kinain ang ibon na nasa poste. Nagulat naman si Kafka sa pangyayari at napasabing, tignan mo Ichikawa, kumakakan ako ng buhay na ibon. Agad namang nagsalita si Ichikawa na nakakadiri ka. Bumalik kaagad sa dati nitong halimaw na itsura si Kafka. Huminto si Kafka at sabing naiihi daw ito, hindi niya mapigilan ang paglabas ng ihi niya at nalilito ito kung saan ito lalabas. Napayuko si Kafka at ang ihi niya ay bigla na lang lumabas sa kanyang bibig. Napaisip si Kafka at sinabi kay Ichikawa na makaksali pa kaya ako sa Defense Corps sa kabila ng nangyayar sa akin. Sinagot naman ito agad ni Ichikawa at sinabing hindi ng 3 beses. Tignan mo ang sarili mo Kafka, ikaw ay nasa side ng dapat patayin. Napasabi naman si Kafka na yun din ang nasa isip ko. May nakita naman sila lugar na walang tao ngunit biglang may naramdaman si Kafka na may parating sa baba ng lupa at sinabing ito ay isang kaiju. Sinabi pa niya na itong kaiju na paparating ay kapareho ng nakalaban natin kahapon. Tinanong naman ni Ichikawa na paano niya nalalaman ito. Naisip naman ni Ichikawa na dahil sa paparating na isa pang kaiju, ang mga humabahabol na defense corps sa kanya ay mababawasan. Ito ang tamang oras para makapagtago, buti din ay pinaalis na nila ang mga tao dito at sana ay walang masaktan. Lumipat naman ang scene kung saan sumulpot ang isa pang kaiju na naramdaman ni Kafka. Pinapakita sa larawan na may bata sa harapan nito na umiiyak sa harapan ng kanyang nanay na naipit. Sinabihan ng nanay ng bata na magmadali tumakas na ito pero ang bata ay gustong manatili para samahan at tulungan ang kanyang nanay. Nang aakma na ang kaiju na kainin ng bata, bigla naman dimating si Kafka at sinuntok ito ng malakas. Lumipad ang kaiju matapos suntukin ito ni Kafka at nasabi niya sa sarili niya na grabing lakas ta. Tinanong naman ni Kafka ang bata kung okay lang. Itong ngunit ang bata ay natakot at napaiyak. Bigla naman nagpakita ulit ang kaiju na sinuntok ni Kafka at sinabihan si Ichikawa na siya na ang bahala sa mag-ina. Nagready naman si Kafka para magbigay ng mas malakas pa na suntok sa kaiju, nagbilang ito hanggang 3 at nung nasuntok na niya ito bigla na lang sumabog ang katawan ng kaiju at naglaho sa sobrang lakas ng binitawang suntok ni Kafka. Matapos ang pangyayari, kinausap ni Kafka ang bata at sinabihang na itong si Ichikawa ay dadalhin kayo sa lugar na ligtas at aalis na rin ako niyan kaya wag ka nang matakot pa. Bigla naman tinawag ng bata si Kafka para magpasalamat. Pinakita ulit si Kafka at Mino nung mga bata pa sila, kung saan ay nabanggit nga ni Kafka na tutulungan niya si Mina pag may nakaharap itong kaiju. Natawa naman ang batang Mina at sinabing kakabasa mo yan ng manga. Nainis naman sa nirinig ni Kafka at sinabihan si Mina na wag itong sasabihin sa mga nanay nila dahil ipagkakalat daw ito. Sinabihan naman ni Ichikawa si Kafka na darating na niyan ang mga defense corps kaya magmadali ka na at magtago. Lakas loob naman sinabi ni Kafka na hindi ako susuko sa kabila ng mga nangyar, kailangan kong tuparin ang pinanggako ko na lagi akong nasa tabi niya. At doon nagtatapos ang Chapter 2 Nanograms Kaiju number 8.
Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating channel. Salamat!